Okay, okay, okay. So guys, magandang gabi. Okay, so ito ulit yung setup ko na OSPF over IPsec VPN tunnel. So na-configure ko na yan, napakita ko naman na sa inyo, na breakdown ko naman yung video into parang ano yan, apat na stage yun. Nakita ko naman na testing ko na. Tapos ngayon, ang target naman natin gawin is gawin na nating medyo realistic or real world scenario. Okay? So, ang focus natin today ay itong site A. Ayan, focus natin yan. Diyan lang tayo mag-focus. Dito kasi tayo may gagawing changes sa design. Okay? So, kailangan na kasi mangyari dito is mag-a-add na tayo ng mga PC at switch kasi sabihin natin dito sa site A na to is may dalawang department. Okay? Meron tayong client, nag-rent sa atin ng office, tapos dito sila kumukuha sa HQ ng internet or ng mga resources nila. So, ang gagawin na natin dyan is meron silang dalawang department. Sabihin natin HR tsaka accounting. Okay? So, hindi naman pwede na itong HR, kunwari ito HR, palitan natin. HR, tapos magdadagdag tayo ng isang PC dito. Tapos i-connect natin ulit sa firewall. Syempre, mauubos naman yung interface or port ng firewall. Kasi malay mo dumami yung ano. Sa isang kunwari sa HR department may 5 PC. Sa accounting may 5 PC. O 10 ka agad yung magagamit dito na port sa firewall. Mauubos yung port ng firewall. So, ang gagawin natin optimal yung design natin. Okay? So, gagamit tayo ng VLAN dito. No? VLAN. Virtual Local Area Network. Okay? So, hindi ko muna yun i-detailed sa inyo. Papakita ko na lang muna. Delete natin yung connection. Tagalin muna natin to. Itong color na yan. So, may HRPC tayo dito. Ito yung kanyang IP address. Tapos, add tayo ulit ng isa pang PC. Yan. Okay. So, pangalanan natin to. Accounting PC. Okay. So, add lang ako dito. 21 at 100 para magkasunod sila. Okay? So, ngayon, ano yung next na gagawin? Maglalagay na lang ako dito ng layer 2 switch or switch. So, baguhin na rin natin yung symbol para mas maayos. Ito na lang. Ayan. Layer 2 switch lang ang ginamit natin. Okay? And then, connect natin siya sa dito, sa LAN. Okay? Tapos, E00. Tapos, saka natin kukonek ngayon yung mga PC. Ayan. Ayan, ganyan. Okay, so, wait lang. Ayan yung mga VLAN nila. Diyan sila member. Okay, and then, ito, trunk port. Okay, so yung trunk port na yan, ibig sabihin lang yan, since isa lang yung linya dito, tapos meron tayong multiple VLAN, pwede niyang padaanin dito yan parehas ng sabay. Yan, yung dalawang VLAN na yan dito. So pag itong VLAN, dalawa na yan. Pagpunta niyan dito sa switch, yan, lalabas yan dito sa trunk port na yan. Okay, tapos nakatag yan sila as VLAN 20 and 21. Okay, so wag niyo muna intindihin yan. Ang mahalaga, mapagana natin to. Okay, then itong firewall na to, yung LAN sa VLAN 20, meron siyang DHCP server daw for VLAN 20 and 21, itong firewall na to. So ibig sabihin, itong firewall na to
ang magdi-distribute ng IP sa mga PC na to per VLAN, depende sa VLAN, ha? So dapat pag VLAN 20, ganito ang network na matatanggap, 192.168.20.0. Pag dito naman sa 21, 192.168.21, ayan dapat ang matatanggap nila. Okay, ba, wala na siguro, configure na natin. Okay, configure muna natin sa switch. Gawa tayo ng VLAN dito. Console. Opya may popcorn. Configure terminal. Gawa tayo ng VLAN 20. VLAN 20, name, HR. Tapos VLAN 21, name, accounting. Okay, meron na tayong VLAN. Show VLAN. Ayun o, may dalawa na tayong VLAN. Ngayon, yung mga port na to, kung saan nakasaksak yung mga PC, ito, i-member natin ng kung anong VLAN sila. Okay, so sa HRPC, ang port niya, wait lang, ay, ayun o, E0/1. Ito, ayun, ito, ayun o, wala, basta E0/1 siya. Puntahan natin, configure terminal, E0/1, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Okay, exit. Ito namang isa, yung VLAN 21, E02, E0/2. So interface E0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 21. Yan, end natin, show VLAN tayo ulit. Ayun, makita nyo kanina, sa dalawang VLAN na to, na ginawa natin, wala pang mga port dyan or interface. Ngayon, meron na. Ha? Ayan si HRPC, ito si accounting PC. Okay, naka-member na sila ng VLAN. Naka-member na sila sa kanya-kanyang VLAN. Configure naman natin itong port ni switch na to. E0/0. Gagawin daw natin trunk port. Configure terminal 0, switch port trunk encapsulation.12, switch port mode trunk, and show interfaces trunk. Nakatrunk na. Okay, okay na tayo dito. Puntahan naman natin yung firewall. Okay, so puntahan natin itong port na to, EM1 siya. So puntahan natin siya, interface, ay LAN kasi siya ito siya ay lang, ayun LAN, EM1 kasi siya, ito EM1. So ang name niya LAN. Okay, puntahan natin LAN, ito yung LAN. Ay hindi pa pala. So dito tayo sa sa assignment interface. Gagawa rin tayo dito ng VLAN. Ay, so VLAN, ang mangyayari kasi niyan guys, itong port na to, yung physical port na yan, sa loob niyan, gagawa ako ng sub-interface or virtual interface para dito sa dalawang to. Okay. Okay, sa loob nun, EM1 LAN, sa loob niyan, gagawa ako ng VLAN 20. So ay VLAN 20. Okay, save. Add tayo ulit. Sa loob ulit na itong LAN, VLAN 21. So, VLAN 21. Okay, VLAN na tayo. VLAN 20, VLAN 21. Punta naman tayo sa interface. I-add natin ngayon yung dalawang VLAN na yun. Ayun, VLAN 20, add. VLAN 21, add. Diba kanina nakita nyo, wala tayong mga VLAN dito. Ayun, walang VLAN dyan. Pag na-add na natin yan, i-rename pala muna natin. Rename natin. Enable HR. Static natin siya. Itong IP ng HR is 192.168.20.25. 20.1 na lang. /24 lang din. Save. Ay! Gamit niya nga pala to. Okay, wait.
Baguhin na lang natin yung ano. Saan natin yung LAN. Tanggalin na lang natin tong ano niya. 10.1/24. Ay, ginamit na rin pala. Okay, wait. Isip tayo ng IP. 1.1.1.1/24. Okay. So, napalitan na natin yung IP ni LAN. Ito na siya. 1.1.1 na siya. So, pwede na natin i-rename ulit to. So, HR 20.1. Yan. /24. Okay. Next. Ito naman ay accounting. Static 192.168.21.1/24 din. Okay. Good. So, nakagawa na tayo. Ito na sila, guys. Oh. Ayun, oh. HR, tapos accounting. Diba? So, i-configure na natin yung DHCP server dito. Pero, kailangan muna natin gumawa ng rules. I-allow natin yung traffic para pumasok yung ano, DHCP. So, any na lang. HR subnets. Yan. Para sa HR. Accounting. Any. Accounting subnets. Ito. Okay. So, DHCP server. Punta tayo dito ng ano. Accounting. HR. Ay, mali. DHCP server. Tapos punta tayo ng HR. Enable natin yung DHCP. Bigyan natin ng IP. 20.100. Dito magi-start yung IP. Then, matatapos siya ng 150 lang. Okay? Ayan yung starting ng IP na ibibigay. Ay, hindi. Wait lang. Kasi 100 na yung nakita nyo rito eh. 20.100. So, baguhin natin. Para makita nyo talaga na nagbibigay ng IP address. So, start tayo ng 10. 192.168.20.10. Tapos, matatapos siya ng 20. Okay. Tapos, ang DNS server na lang lagyan natin. 8.8 na lang. Okay. Ang gateway. Siyempre, sino ang gateway nila? 20.1. Yan. 20.1. Okay. Save. Tapos sa accounting naman, puntahan natin yung accounting. Ang starting IP address is 10 din. 20 rin. Yan. Tapos basic lang. Tapos ang gateway 21.1. Yan. Basic. Ayun na, 20.1 at 21.1. Basic lang. Eh, so dapat itong mga to magka-IP. Dapat ang ibigay niyang IP dito is 10, 20.10. Ito daw ang bibigay na IP rito is 21.10. So, start natin. Punta natin si HRPC. Ayan yung IP niya, di ba? 20.100. Kumbaga manually configured yan. Babaguhin na natin ngayon. So, IP DHCP-R. Yun, nagdora. So, ibig sabihin, makakakuha siya ng IP. Ha? Alam nyo? 192.168.20.10. Eh, yung nandito sa HR, ang starting IP, 192.168.20.10. Okay? Ha? Show, ano tayo? Show IP.
Kita nyo, di ba? Ito yung IP, ito yung gateway, ito yung DNS server. Ayan o, DNS server. Di ba? Yun. And then, accounting PC naman. So, dapat makakakuha rin to ng IP. Gumana sa HR eh. IP, DHCP, dash. Pag nag-DORA yan. Okay na yan. Uy, hindi. Hindi siya nag-DORA. Okay, bakit hindi siya nag-DORA? Bakit hindi siya nag-DORA? E0/2 show run. Ay, show VLAN 2/21. Tapos puntahan natin yung accounting. Hindi ko pala na-enable yung DHCP. So enable, save. So check ulit, accounting PC. Siyempre magdodora na yan. Dora, yun. So nagdora siya 21.10. Okay. Show IP. Ayan din yung mga sinetup natin. DHCP server. Okay, so nakakakuha na. So itong dalawang PC na to, makakakuha sila ng IP dito sa firewall based sa kung anong VLAN nila. Yun yung network na binibigay sa kanila. Based sa VLAN nila. Kung ito VLAN 20, yung makikita niya rito is 20. Ito naman 21, ang makikita dito is 21. Okay. So yun lang guys muna. So medyo naging realistic naman siya kasi may dalawang PC. Automatic nakakakuha ng IP address dito sa server. And then meron na tayong switch. Okay. So next naman nating target, itong site B. Lalagay rin ako dito ng dalawang PC. May DHCP din. Okay. Para masabi natin na meron talagang nag-rent or nag-lease dito sa office na to. Tapos meron silang mga department, syempre. Tapos sunod dito yung HQ, syempre dito sa HQ medyo matagal to. Maglalagay ako rito ng mga server. Tapos dito tayo maglalagay ng mas maraming configuration.